Dito sa video na to, matutunayan natin ang real life story ng mga OFW. At ituturo din natin sa atin kung paano natin i-prevent yung gumastos at ano ang mga dapat at hindi dapat ginagawa ng isang OFW. Kaya sana ay may matutunan din kayo dahil kami talaga may natutunan na. Sa mga upcoming na OFW, please watch and learn. Pangyabang mo sa iyong kaniga, sa mga amiga mo sa mga taga-Mayong. Okay lang ba, Nay? Kasi Ay, basta yung hikaw na may dangling, ha? Oo, don't worry. Andyan lahat yun. Andito lahat yan sa box ko. Pati yung bili ni yung pamangkin natin, pamangkin ko, na pinakamahal na na computer, iPhone. Yung may Apple, yung may kagat, alam nyo ba yun, Nay? Yung may kagat? Eh, sa pamangkin mo na lang. Eh, hindi nyo alam yun. Eh, kung alam yun. Ito yung pinakamahal na computer dito sa Hong Kong. Binili ko yun para sa pamangkin ko. Sabihin mo na lang sa kanya, Lai, ha? Oh. At saka yung mga bag, andito. Andito yung mga Fendi, ano ba ito? Ano yung sabi mo? Panda? Fendi, Nay! Hindi mo ba alam yun? Binigay yun ng amo ko sa akin. Original yun, Nay. Original. Hindi mo ba alam yun? Basta matindi sa Pilipinas. At saka, Nay, ito pa, very important. Magpabook kayo kasi pupunta tayo ng Boracay. Pamilya tayo. Lahat ng pamilya? Yes, walang problema yun. Magpabook kayo, Nay. Eh, maghahanda ka ba? Yes! Kasi yung last year, di ba, ko na. Isang baboy lang, di ba? Hindi nagkasa sa mga kapitbahay natin. Bakit kaya karami namin kay Madam Jonelyn, yung ranch niya doon? Di ba may mga siya doon, baka? Ay, sige. Oo, yung baka, Nay. Umorder ka doon, tsaka isang baka, tsaka isang baboy. Para hindi na sila mag-complain sa akin. Eh, di perang pista na dito sa atin. Yes! Para mas maganda yun, para mas masaya. Kasi dating yung pinakamaganda mong anak. Oo. Oh, sige, Parang nanahimik ka na, hindi ka bago sinundan ko. Siyempre naman, kala yung bongga. Oh, sige na, Nay, andito na. Andito na yung pipikit ng box ko, ha? Sige na, bye-bye. See you na lang. I'm so excited! Bye! Bye. Kuya. Oh, pick up box po. Kuya. Kuya, handalin kayo. Kasi mamahal na mga yan. Sa loob. Ito? Oo. May pranil ba dito? Yes, fragile yan, ha? Oh, Alam niya, fragile. kuya. Okay. So, magsasign na ba ako? Wala namang sign eh. Sige Deliver na. na lang sa Pilipinas, ma'am. Okay, thank you, kuya. After a month later, umuwi na nga sa Pilipinas si ating OFW. At ito na ang kwento. Hi, tita! Salamat naman ang aming pasalubong. Kay ating lahat. Dito ba? Dito? Akin to, Yes, andyan. Andito. Asa yung handbag ko? Andito. Nakano to? No, andito yung earring mo. Tita, pasalubong. Andyan. Really, thanks God. At least on time. Thank you, Kuya, okay ba yan? Wala bang bawas yan? Wala. Saan yan, kuya? Sige. Naman, nakasaray. Thank you, kuya. Walang problema. Ay, tip, Wala kuya. lang tip. Oh, 1,000. Wait lang. Naman, buksan ko na. Wait lang. Asan na mga iba? saan yun na?
Yes, yes, yes. Wow, oh, diba? Asa ng iPhone dito? Nandun sa kabila ata sa bago. Oh, wala. O, eto na lang. Para sa'yo, Altina! Thank you! Sana nakakasa sa akin. Eh, yung ano, yung Tama kaya ha? Sakto! Sinabi ko sa'yo, andito yung mga Pandora mo at mga relo mo. Oh, yes! Mga yan. Yes! Panglawan mo yan sa mga amiga mo, mga tutulong mo. Okay? Oh, sabay na ba? Hi, Misty! Yes! Gumaganda ka ba, Sherry? Ako ba? Hindi mo ba ano? Hindi! Gumapayan na, Misty! Hindi mo maganda. Bestie, may regalo ko sa'yo. May pasalubong ako sa'yo, Bestie. Ito ang bag, Bestie. Yes, Bestie, ah. Yan, Bestie. Gusto mo ba pumunta lang ako, Bestie? Saan nga ako, Bestie? Maganda doon. Yes, Bestie. Naiaklay mo nga ako. Yes, ma. Doon, ma. Madali lang ang ano Gusto doon. ko matandang alagaan, business. Okay lang yung Bestie. Okay, Bestie, ah. Sino bang? Well, asan yung si ate? Ate! Yes! Bakit ka? Parang naninibago ko sa ate, ah. Parang pumayat ka. O, namanda. Oh! Salamat. Thank you, ate. Ah, double. Ate, ito ang shoes para sa'yo. Ay, nakabala ka pa. Sana wag na lang. No, ate. Yan ko sa'yo kasi ang Christmas. Christmas is giving. So, kailangan bigyan ko kayo ng shoes. Actually, yung shoes na size 39. Hindi naman malalaki. Mag-usap tayo. Sis, anong problema, sis? Walang problema mag-usap ng tayo. Okay, sis. Walang problema, sis. Tatabi ko lang doon, sis, ha? Ano ang problema, sis? Okay, sis. Oh, gusto ka naman, sis? Ikaw, kumusta ka? Eto. Busy. Daming trabaho. Sa work. Sobrang stressful. But enjoy naman ako. Diba? Lagi umakyat ng church every Sunday. Yeah, doon lang ako nag-enjoy. Kasi pag Monday to Friday, parang ang boring na life. Dami mong nabili ka sa lubong ah. Yes! Ipon ko yan. Ipon mo, syempre, Yes. hindi ka nangutang. Ate naman, hindi ko naniniwala. Ipon ko yan. Yes. Baka mamaya may hahabol sa'yo kasi utang mo lahat ng pasalubong mo. Hindi ko kami yung kinala yan. Pumunta talaga ako sa bangko. Tingnan mo, Yes. utang ka pala. Yes. Alam mo sis, Kaya ko yung bayaran. Kasi nga naka-budgeted na yan. Diba? Ang, magkano sahod natin? 5,000. Sahod natin. Kasi 5,000 eh. Above minimum. 5,000. So, ang bangko ko, 2,000. So, may natira pang 3,000. Then, pag 3,000. So, ang 1,000, syempre kay Madir. paano naman And sa'yo? 2,000, utang pa ako iba. Pero kaya yan, care yan. Diba, minsan may bonus pa ako sa amo ko. So, kung magpapabalik ako. Pero okay lang yan, walang problema. As long na bigyan ko kayo ng kaligayahan, si nanay, at kayo. Lahat yan ibibigay ko sa inyo. Kahit magpahirap ako, ibibigay ko sa inyo. Para yan ang pagmamahal sa inyo. Alam mo sis, hindi naman importante yung pasalubong. Alam mo ba kung anong kahulugan ng Pasko? Siyempre, giving, love,
sharing. But hindi yun ang love na gustong ipahiwatig ng Panginoon sa atin. Alam mo yun? Ayun. Yung love ng Alam ko na Panginoon. yan, umating ako lagi ng church eh. Alam ko yan. Pero bakit marami kang pasalubong? Inutang mo pa. Yun ba ang natutunan mo? Ate. May point si ate. Siyempre, bibigay ko yan sa pagmamahal. Siyempre, yan ang love sa inyo para duman lang. Kasi absent ako sa inyo. Ipapakita ko ang mga material things. Bibigay ko sa inyo. Tingnan mo naman si nanay, tuwang-tuwa. O, Ang mga bagay na yan, sis, lilipas. All the things will be perish. But the important thing is the eternal life. Yun ang kahulugan ng Pasko. Alam ko Kaya, yan, ate. kaya may Pasko kasi binigay ng Panginoon yung anak niya na si Jesus para magkaroon tayo ng salvation. At saka magkaroon tayo ng eternal life. Tingnan mo, linggo na ako nakakarinig ng ganun. Yun ba ang natutunan mo? Yes, alam mo naman yan eh. Sumbong kita kay tatay. I will tell to Pastor. Dapat na susumbong. We're family, bakit susumbong yun? Paano na yung linggo-linggo kumatin dun, di ba? Uy, dito sila sa spend time our family. So, tama yung linggo-linggo na, dito naman, it's just like, Paano matutunan ni nanay yung kahulugan ng Pasko, yung totoong pag-ibig ng Panginoon, kung lagi mo silang binibigyan ng lahat ng gusto nila? no, alam ko yan. Kaya tignan mo, isi-show ako ang love ko sa kanila. Alam ko, tignan mo, nakita ko nanay yung tuwang-tuwa. Di ba? Si Pamangkin! Asan si Pamangkin? Binigyan ko ng mamahalin. At saka si bestie ko. Mahal na mag yun. Sis! Sis Alice, naku, huwag mong kalimutan yung mga turo ng simbahan, ha? Alam ko na ngayon, eh, sabi na yan eh. Kaya nga. Thank you, sis! Salamat For the sharing. Okay. We always prioritize our family and sacrifice, like going abroad to provide their material needs and helping them out in all means, even end up borrowing money just to support their financial needs. We often showcase our love through material things. Nothing is wrong in providing, but we forgot the teaching that we have heard and we have learned. We are the one who is blocking their spiritual needs because they only depend on us, instead to look to Yahweh, the real provider of life. Babalik na naman ako sa Hong Kong. Zero na naman ang saving ko. Paano mo kaya mapagkakasya ang pera? Ubus na lahat. Dinis mo, kayo na naman. Kuskus na naman. Pero, alam ko naman, masaya yung pamilya ko. Binigay ko lahat sa kanila. Dito lang may bibigay ko ang pagmamahal sa kanila. Pero, I think, tama si ate. Ate is right. Sobra akong napag-isip na ang akala ko, ibigay ko lang ang aking lahat, material things. Akala ko, masaya na ako. Yung pala, hindi pala. Pansamantala lang pala. Akala ko maligaya na ako. Pero, hindi ito yung joy na hinahanap ko. Bakit ganun? Bakit parang ang tagal ko na sa church? I've been here in the church, but why? Anong kulang? Bakit ganun? Akala ko tama, ibinigay ko naman sa nanay. Mga alahas, gamit. Akala ko ito yung joy na hinahanap ko, pero hindi. May kulang. Tsaka mali. Hindi ito yung aral. Hindi ito aral na yung narinig ko every Sunday.
ganun? Bakit wala akong peace? Bakit wala akong... Hindi ko maintindihan yung sarili ko. Parang hindi ko linilid ang pamilya ko na ibinigay ng Diyos sa akin ang buhay. Pero bakit ganun? Why my life is like a mess? Na parang may kulang. Hindi to ang hinahanap kong peace. Hindi to hinahanap kong joy. Lord, help me. Help me, Lord, to change me. Lord, change me. The light that you want me to do. And the light that can show sa aking pamilya. And the light that can show na maging encouragement at may makita sila that the Lord in Christ is in you. Lord, help me. I do praise pag babalik ko sa Pilipinas na maipakita ko ang light that Christ is with me. Change me, Lord. Amen. After a few years working in abroad, now again is a vacation to the Philippines. A few years later, bakasyon ulit. Okay. Yes, Dad. So, Kamusta na lang? ask me mo ang pamangkin ko. Nandyan lang dyan. Ano? Nice. Basta umuwi kang masaya. Sis. Masaya Oh. tayo lahat. Dumating ka na pala. Yes, sis. Sorry. Okay lang yan. Ikaw pa. Ang importante na dito ka na. Yes, sis. Alam mo ba, I open my eyes to see yung share mo sa akin, na ano mo ba, after that, talagang nag-suffer ako. Hindi ko alam kung paano ko babayaran yung mga utang. Hindi ko alam kung paano i-budget. Pero, nanalig talaga ako sa Panginoon na matapos lang utang ko sa pag-uwi ko. Hindi na ko ang importante is ang aking presensya. Ang importante is may bigay ko ang turo na intindihan ko na which is tama. Tama ka sis. Hindi importante lahat ang material ko sa bagay. Ang importante is pasensya. Presensya ko. Dahil lang, pero ano mo ba sis? Pagbalik ko sa Hong Kong, ito yung joy. Joy na napipil ko. Ito yung joy na uuwi ako na walang utang, walang ano. Ito yung contentment. Masaya ka na ngayon. Yes, sis. Really, thank you, sis, for guiding me. Hindi And mo thanks. pasalamat ka sa Panginoon. Yes, thanks to Father. Di ba na? Oo naman. Yung presensya mo lang naman. Kaya naman. Masaya tayo at nandito tayo lahat. Di ba ang importante naman na yan? Nandyan ang Diyos na naggagabay sa atin. Di ba importante naman na kahit wala tayong ano, basta it is a good fellowship with one another, fellowship with God. So, thank you, guys, for understanding. Sa
Panginoon yun. Thank you, sis. The Word of God is what brings life and salvation in our life, and we experience this life from our God as we respond and obey the message of the gospel. We respond in the message of God in obedience and in faith. In His Word, there is life and there is power. As the Word manifested to us, we can be a living testimony to others. Our words and our experience will give impact to others. Our attitude will shape their life.